Okay, so explain ko po sa inyo kung gaano ka-legit to. So unang-una po, ang office po natin ay nasa Salt Lake City, Utah, USA. At ang nandun po ay ang ating president na si Sir Jim Estabralla and also our Max chairman, Sir Joe Boytiki. They are both lawyers, so magagaling po na lawyers yan. So pumasok po sila dito sa Max. Ibig sabihin po, they are lawyers, so ibig sabihin legit na legit. And of course, yung pinagmamalaki natin sa Philippines, our Vice President for Asia, 10-time re-elect chairman ng DESAP, who is none other than Sir Joey Sarmiento, na napakabait po. Ang ating office po ay nasa Ortigas Center, Pasig City. At meron din po tayong pick-up center sa Cebu, sa Davao, Tuguegarao, and also training center sa Bataan. Yan, dahil tapos sa napakaganda ng product, naka-attract po siya ng mga doctors in different fields. Okay, so meron po sa research, meron po sa family practice, neurology, obgynecology, and more. Ayan, so magagaling po na doctors ito. Sila po yung Health Advisory Council po natin. Pero syempre sa Philippines, meron din po tayong magagaling na mga doctors. Ang lagi nating nakakasama, of course, si Doc Caloy. Sana po makakonect po siya kasi I think nasa Tuguegarao siya, no? So grabe po kasi ngayon ang bagyo, ang storm. Ngayon, pag tinanong nila kung gaano tayo ka-sure na legit ito, ito po yung ultimate natin kasi we have the DTI seal of legitimacy. So ito po hindi po siya ina-award kung kanino lang. Kasi lahat naman po pwedeng kumuha ng DTI pero yung seal of legitimacy sa mga companies lang po na siguradong sigurado na legit. And ang Max International po ay meron po nito. So kapag po pumunta po kayo ng office, makikita niyo po yung DTI seal naka-display po doon. So ngayon, saan po ba talaga galing yung product? Ang product po natin is a US product. So doon po siya minamanufacture and pinapack sa US. So kailan pa po ito nagsimula? 2007 pa po. So ilang years na siya? Napakatagal na po. Actually 17 years sa Philippines. Dinala po siya 2009. So ang tagal na rin, no? So kapag ang isang company is 4-5 years, parang stable na siya. Yung atin po 17 years, 15 years sa Philippines. Ganun po kaganda. So marami na ba siyang natulungan? Sobrang dami na po. Ang dami pong nagme-message sa akin na sila mismo ay natulungan ng product. And sa ngayon po, meron po tayong 21 countries sa buong mundo. Pwede po natin i-check yung ating official website. So pag-usapan na po natin yung product natin. Yung katawan po natin, iisa lang po yan. So I know kapag ikaw nagkasakit, sino ba yung affected? Affected ka, yung sarili mo, number one yan, yung work mo, and of course, yung family mo na mahal mo. So, eto po talaga yung grabe po yung effect, yung health po natin. And ayaw po nating maramdaman to. Ayaw po natin na nai-stress. Ayaw po nating hindi makatulog. Sobrang parang pagod na pagod ka. Parang feeling mo unhealthy ka. Ayaw po nating maramdaman. Pero sometimes po, nararamdaman po yan ng mga tao. Yun. Ngayon, ang human body po natin, yung pinakamalaki is the organ, like the heart, liver, di ba? And ang susunod po, yung tissues. Ang pinakamaliit po is the cell. So we have 100 trillions of cells. So kapag binilang mo yan, ilang zero yan, napakarami po niyan. Kapag po, ano po yung dapat na healthy dito para masabi mo na healthy ka? Of course, the cell. Kasi po, it follows na po yan. Minsan kala mo, healthy ka, healthy yung heart mo. Pero yung iba po ay nagkakaroon po ng heart attack kahit po nagpa-doctor na sila kasi hindi po healthy yung cell nila. Yan. So, ito po yung kailangan ng cell mo for it to survive. Yung 100 trillions of cells, kailangan niya po ito. Ano-ano po yun? So, number one, oxygen, water, food. Alam mo yan, di ba? Pero ang hindi mo alam na kailangan din po ng cell mo to survive is your glutathione. So, ang glutathione po is naturally produced by your own cells, by your own body. Ito po yung glutathione na yun. So, hindi po ito yung
glutathione, yung glutar na tinatawag nila na pampaputi, hindi po ito yon. Hindi po ito yung drip or injectables na tinitake po ng mga tao. Hindi po ito yon. Ito po ay natural glutathione. Okay, so kapag ito po nawala, naubos, oxygen, water, food, or glutathione, mamamatay ang cell. O kapag patay ang cell, of course, pag naubos siya, mamamatay ka. Ganon po siya. So bakit ba tayo nagkakasakit? Number one is the oxidative stress. Okay, so ano po yun? Ito po yung nadadamage po yung cell. So from the word itself, oxidative stress. So the process of oxidation. Alam mo yung apple, pag nahanginan, di ba? Nangingitim siya. Ito, kapag yung sa mga machine, yung mga makina, kapag nahanginan, nag-oxidize, parang kinakalawang. Ganyan po kagrabe yung effect niyan sa cells natin. And ano pa yung isang cause? The free radicals. Ito po yung mga laso na naipapasok po natin sa katawan natin. Example po dito, yung food na kinakain po natin. Pag pinag-combine po natin yung dalawa na yan, madadamage po yung cell and nagkakasakit po tayo. Ito yung sinabi ko po sa inyo, no? Na apple, na kapag nahanginan, nangingitim, no? Ganyan po yung effect niya. Grabe po ang effect niyan sa ating cells, sa tissues natin, and even the structures of our DNA. So anong gusto po natin? Gusto po natin sana na hindi mangitim. So ang tanong, how can we prevent cell damage that causes illnesses and health problems? Gusto po natin pumuti ulit yung apple, 'di ba? So kailangan po natin ng cell protector para malabanan yung oxidative stress and free radicals. So kailangan po natin ng very powerful antioxidant. So yung pangingitim, gusto po dahil sa oxidation, ang kailangan niya antioxidant. And hindi po natin yan makikita sa mga fruits or berries. Nasaan po yung most powerful antioxidant? It is in your body. So ang ganda po talaga ng pagkakagawa ng katawan po natin kasi nandun na po yung most powerful antioxidant which is their glutathione. So ito pong precursor niya, glutamic acid, cysteine, and glycine. Marami po tayong glutamic acid and glycine. Yung cysteine po, yun ang medyo kulang tayo usually. Ayun. So it restores the cells. So bago po siya. So may dalawang klase po ng antioxidant defense system. Ang una po exogenous. From the word itself, exo, galing sa labas. Yun yung mga go, grow, and glow. Mga diet mo, ayan, food sources, and your vitamins, even your other herbal supplements or food supplements, exogenous po yun kasi galing sa labas. So absorption po niyan, syempre, 20% lang. Whereas the endogenous, it's produced by your body. Okay? So syempre, the best po yan kasi galing yan sa loob. It's like sa milk, no? Halimbawa, pag sa baby, ano ba yung best? Of course, the breast milk kasi it is produced by the mother. It's very natural. Kahit po gumawa po sila ng formula milk, no? Kahit napakamahal yan, meron at meron pong iba po ang effect ng breast milk kasi pagka formula milk, pwedeng maging obese, 'di ba, yung bata. Iba naman po pag breast milk kasi natural. Okay, so alam na alam po natin yan. Ganyan din po itong natural glutathione which is produced by your own body. Kahit ano pong ikumpara po natin dyan pa rin ang the best kasi it is produced, organic na organic po siya. Okay, so ito na po, no? Yung main functions ng natural glutathione. Number one is antioxidant, gaya ng pinaliwanag po sa inyo kanina, no? Yung apple na nangingitim na parang cell natin, ang gusto po natin ay ibalik siya sa white, yung maputi siya, babalik siya sa dati, mare-restore, neutralizer siya ng lahat ng free radicals. Ang galing, di ba? Yun yung function ng natural glutathione mo. Immune system enhancer, pinoprotect niya at nire-regulate niya yung immune cells natin. Ang gusto po natin, kung pwede, hindi magkasakit, kainin niya yung mga bacteria, mga virus na pumapasok sa katawan mo, and even cancer cells, kaya niyang labanan to. Detoxifier, kaya niyang eliminate yung toxins sa katawan po natin. So ngayon, ito po yung dahilan bakit po bumababa yung ating natural glutathione. Of course, number one po dyan yung stress. Yan. Alam na alam mo yung effect ng stress.
Marami po dito yan, mga stress. Okay, kapag po na-stress ka, baka mako-connect na po natin sa lahat ng ito, no? Yung iba po, sobrang pag-inom ng alak, hindi makatulog, ayan, sobrang init ng araw, radiation, pollution, pagkakasakit, smoking, first and second and third and smoker, strenuous exercise, poor diet, ayan. So yung poor diet po, no? Sabi nga nung isang kausap ko, ano po ma'am, pag sinunod ko po yung healthy lifestyle talaga, wala na po akong kakainin, no? Kasi nga po talagang grabe po yung chemicals sa mga food natin, di ba? And of course, synthetic drugs. Yun. Ngayon, sa totoo po, bukod po doon, no, habang tayo po ay tumatanda, di ba? Yan. Yan naman po, 30, 40, 50, and pababa po ng pababa, naturally yung glutathione level natin. Ang tumataas po, oxidative stress level. Yan. So, yung research na to, 20 years ago, 'di ba? Na nag-start daw yung pagbaba ng glutathione at the age of 20. Pero sa ngayon, dahil nga po sa kinakain natin, no? Sa puyat, 'di ba? Yung sleep, na kulang kahit mga bata, no? Kahit yung iba, yung mga ibang, yung mga pamangkin ko, minsan natutulog yan. Anong oras na, no? Ngayon, kahit mga the age of 10, 'di ba? 20, may mga sakit na yan sila, no? Nakakalungkot, 'di ba? Yun, pababa po ng pababa yung glutathione level natin. So, imaginein mo, dati po yung magkakasakit ng fatty liver, hindi ko alam kung nakakarinig po kayo ng 30 years old, pero ngayon po, 30, 20, may mga fatty liver na po sila. Okay. So, ito po yung mga, kapag meron ka po nito, ibig kong sabihin ay mababa po ang glutathione level mo. So, there are more than 75 diseases. According nga kay Doc, 100 plus na po ito na mga kinds of illnesses. Number one po na killer po is the cardiovascular. Ito pong sakit sa puso, no? Cancer na parang lagnat na lang. Any kind of cancer po. Basta cancer po, mababa po ang glutathione level natin. Diabetes, infectious diseases, dermatological, obgynecological, ophthalmic, pulmonary, rheumatic disorders, neuro, um, immunological disorders, kidney failure, diabetes. Yan. So, top po ito na mga sakit. Ayun. So, yun naman half ng ating discussion ay i-discuss naman po ng aking partner na si Miss Ellen Gumabaw. Okay. Thank you, Miss Arlene. So, iko-continue ko po yung presentation ng product. So, nakita po natin doon sa last slide na lahat po ng klase ng sakit associated with low glutathione levels. Yung pagbaba po ng level ng glutathione. So, ang solusyon, kailangan na pataasin natin para hindi po tayo madali nakapitan po ng sakit. Eh yun, pag binanggit po yung glutathione, akala ng karamihan, yung glutathione na nabibili po sa market. So, ito po yung challenges with commercial or artificial glutathione. Pinakita po dyan na kahit uminom po tayo ng tablet o kaya capsule or through injection, ineffective method to increase intracellular glutathione levels. So wala pong effect. Mayroon po kasi tayong enzyme, yung gamma glutamyl transcriptase na pag inom natin ng tablet or capsule, matutunaw na po siya agad. Hindi na po siya makapasok po sa loob ng cell. Assuming may makalusot po, hindi pa rin po talaga makapasok kasi napakalit pala ng butas ng cells natin. Yan, against dun sa molecule na ipapasok, malaki, talagang hindi siya makakapasok sa loob ng cell. So, ang nangyayari po, nasa bloodstream lang natin. And pag nasa dugo lang, nablablak na ngayon, nagpo-produce ng brown color, yung tinatawag na yung melanin. Kaya nagiging maputi na maputla po yung umiinom po ng commercial glutathione. So, lagi po namin binabanggit na very risky po yung pag-take ng commercial glutathione. Kasi ang side effect po nito, magiging prone po sa skin cancer after 5 to 10 years of taking ito pong artificial glutathione o yung pampaputi. Yan, tignan pa natin.
So ito na po yung question. What can we do to assure that we have adequate glutathione levels in our cells? Sa Max International, dito na ipinapasok po yung breakthrough science. Breakthrough means new invention po, bagong tuklas, walang katulad and backed up by science. Sa Max International, may dalawang very prominent doctor scientists na talagang pinag-aralan po itong about glutathione na makapasok po sa loob ng cells. So ang first na introduce ko po sa inyo is no other than Dr. Robert Keller. So siya po yung formulator na MaxGXL at ito po yung ilan sa credentials niya. He served on the faculty of Mayo Graduate School of Medicine. Naging top doctors po siya sa USA from 2003 to 2008. Triple board certified po siya. Ang specialties po niya, internal medicine, immunology, and hematology. Yan. He was listed as one of the most outstanding scientists. Yan. And then marami po siya na i-publish in scientific and medical journals. Take note po, over 100 articles. So napakahusay po ni Dr. Robert Keller. And he worked in NASA. At the age of 23, consultant na po siya ng NASA. Kung naalala niyo po yung Apollo 11 program, yung astronauts na nakapunta po sa moon, siya po yung naka-invento ng food nila for 9 days, naka-survive. After 40 plus years, ito po yung na-invento ni Dr. Keller, Max GXL, na isang klase lang pero makakatulong po na ma-address po kung ano yung health issues natin from head to toe po. So, tignan po natin itong technology ni Dr. Keller po. So, makikita niyo po dyan sa slide yung color blue, white, and red. Yan na pag po yun ni Dr. Keller na yan kasi yung nire-represent ng main precursors or ingredients of glutathione, yung glutamine, cysteine, and glycine. So na pag-aralan ni Dr. Keller na one at a time makapasok po sa loob ng cells. Take note po kasi ito po 25 years of research. Hindi po basta-basta and then 12 revisions. So talagang pinagtiyaga ni Dr. Keller. So na perfect yung formula na makapasok po sa loob ng cells kaya inawardan po ng breakthrough, bagong tuklas. So pag uminom po tayo nitong Max GXL, lagi namin pong nire-remind yung mga client namin na first time na makilala itong Max GXL kasi akala nila gamot. Hindi po ito gamot. Nutrients po ito na madali po ma-absorb ng cells. Kaya pag nandun na po sa loob ng cell, doon na po niya patataasin po yung intracellular glutathione levels. Kaya pag uminom po tayo nito, ano pong effect? Yan, mayroon pong dramatic increase. Makita po natin dito sa slide po. In 2 months time, may dramatic increase po na 292%. Ang normal dosage po na Max GXL is 6 capsules. Ang maganda po dito, ang ginamit ni Dr. Keller for testing is ano po to, tao, hindi po guinea pig. 4 na grupo po ito. Yung group 1, normal, wala pong sakit. Group 2, it's with patients. Group 3, it's with patients. Ito yung mga may sakit sa hepatitis. And group 4, patients with chronic viral illnesses. Yung color gray, before taking Max po yan. And then yung color red, after taking Max. So, in 2 months, makikita po natin yung increase dyan. Siyempre, yung normal, talagang ang taas ng level ng glutathione ng grupo na yan. Yung other groups, tumaas din po yung level ng glutathione after 2 months. Yun. Ngayon, kung i-compare po natin sa synthetic drugs, yung gamot ng cancer patient or yung HIV patients, pwede po bang ibigay sa normal? Hindi po. Pero dito po, may sakit ka o wala, pwede po tayong mag-take nitong Max GXL. At ang maganda pa po dito, may clinical study. Kasi ang doktor, pag sinabing food supplement, maghahanap yan, magtatanong, o yun ba may clinical study? So ang ginamit ni Dr. Keller is randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover clinical study. So very safe pong i-take itong Max GXL kasi po may clinical study. So next slide. So another doctor scientist nasa Max International, ito pong si Dr. Herbert Nagasawa.
Ito rin po yung ilan sa credentials niya. He held multiple professorships in biochemistry, medicinal chemistry, pharmacology, and toxicology. Yan. So, very well known po itong si Dr. Nagasawa pagdating po sa yung mga nalalason po. Kung naalala niyo po yung Twin Tower bombing sa US, siya po yung hinar ng US kasi binanggit po dito, he was recognized as the scientist who created the 3-minute antidote to cyanide poisoning. May other scientists na mga 30 minutes pa bago ma-address yung cyanide poisoning. Kaya siya yung hinar ng US kasi napakahusay po nitong si Dr. Nagasawa. So, ano po siya, ah, naging research scientist po ng Max International at ang technology po na ginamit niya para i-accelerate po yung glutathione ribosine. Kaya sa technology na ito, siya po yung naka-formulate po ng MAX1 and CellGBT. So tignan po natin itong features nitong ribosine. So yung ribosine po, combination po yan ng ribose and cysteine. Si cysteine very fragile po yan. Hindi po niya kayang mag-isa na makapasok po sa loob ng cell. Kailangan po na may mag-deliver sa kanya o may masakyan po siya. Kaya pagpasok po sa loob ng cell, maghiwalay po yung ribosine. Yan, yung cysteine na magpo-produce po siya ng glutathione, whereas yung ribose naman, nagiging source of energy or ATP. So, ito po yung ribosine, pure ribosine po itong MAX1. At binanggit po dito na ribosine was shown to be 300% more effective than NAC or N-acetylcysteine in raising liver glutathione levels. So, napakahusay po nitong ribosine pag may problema po tayo sa liver. Kaya ang maganda po i-take na MAX product pag may liver problem, ito pong MAX1. Then pag may mga ano po tayo, mga allergies po, like sa mushroom o kaya shellfish, the best din po itong MAX1. Sa tignan pa natin na next slide. So makita po natin dito kung na-invento ni Dr. Keller yung Max GXL and then si Dr. Nagasawa naman MAX1. Pinag-combine yung dalawa na product na ito kaya lumabas po yung CellGVT. Yung tatlo na yan, the ultimate in glutathione enhancement. So, baka yung mga guests namin, magtatanong po kayo, ano ba yung the best product na i-take? Lahat po yan, the best po. Kung may budget po tayo, mas maganda, try po natin yung tatlo na yan kasi lahat po yan makakatulong po para mapatas natural glutathione natin. So, next please. So another Max product na breakthrough po itong Max 357. This is a unique blend of essential omegas 3, 5, and 7. Bakit unique? Kasi po, lahat po yan pinagsama-sama na po. Kasi sa iba, hiwalay pong mabibili yung omega 3, omega 5, and omega 7. Pero dito po sa Max, pinagsama na po sa isang product. So, ito po yung basic benefits pag uminom po tayo nitong Max 357. Maganda po ito na i-complement po or i-combine either Max 1 sa GBT or Max GXL. Pag uminom po tayo nito, yan, maganda po. Number 1 na binagay po dito is cardiovascular health. Maganda po sa puso. Pag may problema po sa puso po. And then cellular health, brain and nerve health, and then insulin resistance. Yan, maganda din po pag may problema po sa yan, blood sugar. And then skin care, sa type and weight management, and vision. So, tignan pa natin, no? So, another product of Max International, ito pong CellGBT. Aside po sa ribosine, may additional 12 supplemental ingredients. Kaya napakaganda din po itong CellGBT. Yan, andyan din po yung alpha-lipoic acid, yung turmeric root extract. Ito po yung yellow ginger po. And then resveratrol, maganda po ito sa puso. Yan, pagka may problema po sa heart, yan, resveratrol. Napakahusay po niyan.
And then, mayroon ding quercetin, maltosel, vitamin C, and others. 12 lahat po yung supplemental ingredients nitong Salgivity. So, lahat po nitong Max products, ano po ito? They are all breakthroughs. So the US Patent Office awarded the composition patent. So patented po itong Max products, kaya hindi po ito mapipeke o magagaya. Kaya binanggit po dito na no change is allowed, not even a single ingredient in an attempt to duplicate the product. This gives Max International the right to market the product without competition. Totoo po yun, wala po tayong kakompetensya sa market kasi hindi po ito mabibili sa kahit sa ang drugstores po sa Max office lang or Max distributors. Then, ito na po yung basic health benefits pag uminom po tayo ng Max products. Pinanggit po dito, number 1 is increases energy. Totoo po yan. Number 1, ano po ito, benefit na makukuha po natin. Iba po yung energy level po. And then, anti-aging din po itong Max products. And then, pag may problema po sa muscle and joints, yan, makakatulong po ito. Ito pong maganda, strengthens immune system. So, ito po yung gustong-gusto natin. Gusto natin laging malakas yung immune system natin para may panlaban po sa mga virus. Ang Max Products number 1 booster, immune system booster po. Yan, and then detoxifies the liver and cells. Yan, kailangan na meron po tayong enough glutathione para mailabas po natin yung toxins o yung dumi sa loob ng katawan. And then fight cellular inflammation, anti-pamamaga po ito. Yan, pag may problema ka sa arthritis, sinusitis, rhinitis, yan, lahat po ng itis. Yan, makakatulong po ang Max products. Yan, pag may problema na po sa memory, yan, makakatulong din po ang Max. Binanggit po dito, improves mental focus and clarity. And then, improves quality of sleep. Yan, pagka may insomnia o hirap makatulog, yan, makakatulong po ang Max products. Improves skin. Hindi po niya sinabing it will whiten your skin. And then, supports peak athletic performance. So, marami pong athletes na ginagamit po nila itong Max products. And then, reduces the effects of stress and enhances sense of well-being. So, anti-stress po ito. Yan, ang stress, hindi na natin maalis yan. Part na ng buhay natin yan. Pero pag uminom po tayo ng Max products, makakatulong, i-relax po tayo kahit na na-overstress po tayo. So, andito na po tayo sa last slide. Binanggit po dito, we only have one body. We have to take care of it. Totoo po yun, isa lang po ang katawan natin. Kaya kailangan na ingatan na po natin habang wala pa po tayong mga nararamdaman na matitinding sakit. So, may kasabihan po na prevention is better than cure. Ngayon, sa mga guests namin, baka ang question nyo po, yan bang Max products ay safe na i-take? Very safe po. Yan, makita po natin dito po sa slide na kompleto po tayo ng certificates or documents. FDA approved po ito and then halal certified. So, safe na safe po itong Max products. So, hanggang dito lang po yung presentation about the product. Baka may question po kayo, kaya i-turn over ko ulit kay Miss Arlene. Ito yung Miss Arlene. Thank you po. Good evening po. Okay, yan. So, salamat po sa mga nag-connect. Salamat, Miss Ellen, sa pagsama sa akin sa pag-discuss ng ating product. Andito rin si Ma'am Agnes ngayong gabi. At ngayon, nandito na po yung mga invited natin. Ayan, si Ma'am Agnes. Okay, so after Hello. po ng ating pag-uusap, after po nito is pwede po tayong magtanong. So medyo nag-thumbs up na si Doktora, o hindi ko alam kung si Doktora ba yun o si Doc, pero hindi ko alam kung makaka-connect po sila. So baka pag may signal sila, I'm sure na makaka-connect po sila. So i-reserve lang po natin yung tanong. Manila na. Hmm? Nasa Manila na si Doc. Nasa Manila na, o yan. So,
baka po tingnan natin sana ano sila, sana makakonect para at least yung mga ano natin. So, sa ngayon po ay meron po tayong kakausapin. Siguro, unahin po na natin si Ate Litz. Ate Nits. Ate Litz. Hello. Good morning. Hi! Ganda-ganda Hi, naman. Ate Liz. Kumusta kayo? Morning. Ingat lahat. Kumusta dyan? Anong bagyo? Malakas daw dyan sa Pangasinan na. Mamaya, ay, bukas pa. Si Pepito. Medyo malakas na siya. Mhm. Actually, Ah. kasi parang ano, sabi nga nila medyo signal ano. So wala daw, sabi nga ni partner Rigoberto, unstoppable daw tayo. Tama. Stop. Parang Basang Unstoppable. Max eh. Actually, maraming kumunik kahit sa Facebook. Though yung Mm. iba, na disconnect sila kasi kanina medyo marami. Siguro dahil sa signal. Pero I'm sure, mapapanood nila yung replay. Sorry po dun sa mga hindi ko na-accept. Mga nagre-reklamo sa akin, hindi ko na-accept sa group. I-replay nyo na lang po kasi ako nagdi-discuss kanina. Hindi ko nakita. Ayan, so Ma'am Agnes, do the honors kay Ate Litz. Okay, sige, Ate Nits. Ay, okay. Yan, si Ate Nits, siya yung mag-share ng kanyang testimony ngayon. So, siya na po yung mag-i-introduce sa kanya kung taga saan siya, and then ano yung naging sakit niya before, at paano siya natulungan ng Max product. Take it away, Ate Nits. Okay. Okay. Max morning po sa lahat. Ayan. Ingat po tayong lahat. At si Pepito yata ay nananalasa na dyan nasa Aurora yata ngayon. Okay. Si Litz Onarce, Max Associate from Quezon City. Bale, year 2006, na-diagnose po ako ng breast cancer stage 2B with extensive intraductal carcinoma. Stage 2B, bale, radical mastectomy po ako sa aking right breast. Ayan, wala na akong right breast. Isa na lang, Sue. Tapos, nag-undergone din po ako ng chemotherapy at radiation therapy. Then, pagkatapos nung radiation therapy, niresetahan po ako ng oral chemo, yung tamoxifen, to be taken for 5 years. So, ayun, sinunod ko naman po yun. Monitor din po ako quarterly, semi-annual, at annual. Yun. Kaya lang, hindi ko po natapos yun kasi yung pang-4 na taon ko po, yun po ang nakakalungkot. Kasi akala ko okay na ako. Ayun pala, nadagdagan pa. Na may nakita uling problema sa aking mastectomy area. Ganon din po sa left, sa aking liver, at saka sa aking endometrium lining. Kaya nagkaroon po ako doon ng problema. Lalo na doon sa endometrium lining, anytime mag-bleeding daw ako, sabi ng OB-GYN ko. Tapos, ang pinaasap na CT scan ng oncologist ko, yun sa liver ko. Ayun. So, kasi meron ng problema. So, tama-tama naman po na ayun, namumblema ako. Sabi ko, Diyos ko, pag bumalik uli yung aking problema, ayoko nang mag-chemo. Talagang isinusumpa ko ang chemo. Sabi, kitang-kita ko yung difference nung sa akin at yung mga nakamax gayon. Talagang lahat ng hirap naranasan ko kasi wala pang max noon eh. 2006 yun. Nagkaroon lang dito sa atin, 2009 sa Philippines. So, ang ginawa ko, sabi ko, ay, hindi muna ako,
Nag-stop muna ako kasi para akong na-depress pa. Ayoko na. Eh, tama-tama naman, natawagan ako ni Miss Ellen Lumabaw, yung upline ko ngayon, si Platinum Ellen. Na-share niya ang Max TXL. So sabi ko, meron bang ano yan? Merong opportunity meeting? Sabi niya, meron ate. Sabi niya, sige try ko muna, pakinggan ko. Tama-tama naman si Dr. Puri ang discuss ng product presentation nun. So, talagang na-amaze ako sa kung galing pala ng product na to. Biruin mo, ang formulator is oncologist. Tama-tama, sabi ko. Yun, sa madaling sabi, nag-try ako. Minom ako pa isa-isa lang. Kasi nung araw, ang isang box 4-2. Wala pa yung mga, mga loyalty price, 4-2 talaga. Sabi ko, Lynn, parang hindi ko yata kaya. Sabi niya, sige lang natin. Napakabait itong upline to eh. Bayaran mo pagka okay ka na, sabi niya noon. Tapos, ininom ko nga po yun. Mapaisa-isa, ganun tuloy. Hanggang pa-attend ako ng meeting, opportunity meeting. Doon ko nalaman na pag pala cancer, case stage 1 hanggang 4, at least 18 capsules daw ang i-take. So, trinay ko yun. Tapos, nung di ba, yung last laboratory test ko noon, di ba nga may mga problema na akong ganun. So, ang pinaasap sa akin ng oncologist ko yung liver. So, after 3 to 4 months na pag-take ko yan, doon ko pinagawa yung mga laboratory test ko. Ang nakakatuwa, paglabas ng laboratory test ko, lahat ng problema ko sa mastectomy area ko, yung mga nakahita doon, wala na. Clear na siya. Tapos, yung sa aking liver, no more abnormalities na. Exhibit, smooth outline, nakalagay na gano'n. Tapos yung aking endometrium lining na sobrang kapal na daw at anytime daw ay magbi-bleeding na ako. Kasi isa din cause daw yata yun, yung ininom kong yung oral chemo, yung tamoxifen. Sabi ko, binalik ko na doon sa oncologist ko. Pero yung ibang laboratory test ko, okay naman. Yung mga sa lungs, bone scan, sa okay naman na lahat. So sabi ng doctor ko, oncologist ko, sige ating, sabing ganyan. Mamimiss na kita, sabing ganyan. Bakit? Doktora, sabi ko. Okay na, kaya lang ang kailangan mo mag-annual ka, annual check-up. Sige, wala na akong iinumin. Wala na. Sabi niya, bigyan kita yung Centrum. Yung A to C, Centrum. Siyempre, ako naman, iniinom ko rin ng Max TXL. Sabi, hindi na ako minom ng yung Centrum. Tapos, yun, tinuloy-tuloy ko yun. Yung ng oral chemo ko, in-stop ko na yun eh. Hindi ko na tinuloy nung 5 years, abutin ko yung 5 years. Kasi, sabi nga nung apply natin si Apsye, ate, kung ako sa iyo, itigil mo na yung tamoxifen mo kasi nasusuppress yung effect ng Max. Sabagay, sabi ko, ako naman to eh. Sabi ko, yun. Nag-focus talaga ako na sa Max products natin. Hanggang sa hindi na ako nagpa-check up yearly sa oncologist ko kasi ang nasa isip ko, mas magaling pa yung formulator nito, oncologist din, sabi ko ganyan. Ganun. Wala na. Max lang talagang iniinom ko na. Tapos, ito, ang nakakatuwa, meron akong bubunutin ngipin eh. Ayaw bunutin nung dentist ko kung wala akong clearance sa oncologist ko. Diba, bumalik ako doon, siguro after 10 years na yun eh. Nagulat yung oncologist ko. Sabi niya, sabi ko, yung ka lang bumalik. Sabi ko, basta ka na? Dok, sabi ko ganyan.
Tapos, ba't ka bumalik? Kasi kukuha ako ng clearance, sabi ko. Kasi ayaw ko bunutan ng ngipin hanggat wala daw akong clearance sa inyo. O sige, sabi niya, pagawa mo ito. Yung sa blood, may pinatest sa aking blood eh. Yung result, ibalik mo sa akin, sabi ganyan. Tapos, pagbalik ko, tiningnan niya. Okay, pwede kang magpabunot. Tapos, ito pa ang nakakatuwa. Di habang nasa labas ako, may mga dala akong flyer. Binigyan ko yung mga nakapila doong pasyente. Pagdating sa loob, kasi una ko sinabihan ko na yun si doktora eh. And ayaw siyang maniwala. Pinagbibigyan ko yung mga pasyente niya. So paglabas inabangan ko, anong sabi? Ayaw eh. Wala akong nabentahan. Ayaw daw. Kasi doktora talaga. Oo, hindi naman natin masisi. Kasi hindi naman nila alam talaga yung. Tapos, ayun. Sa madalit sabi, nabunutan ako ng ngipin. Ganun. At hanggang ngayon, talagang hindi ko talaga maitigil ang max. Talagang takot akong itigil. Ewan ko lang kasi nasanay na ako eh. Feeling ko kasi magkakasakit ako pag di ako nakainom ng max. Ayun. Ilan na Kaya, ngayon, Ate Liz? ha? Ilan ang iniinom niyo ngayon? Bali, nag-ano na lang ako, maintenance na lang ako, nag-ano na lang ako, Siam. Meron At akong GXL. Oo, GXL ko normal, yung normal dosage at GXL ko. Tapos may Max 1 ako, GXL saka Max 1. Tapos naubusan ako kasi ng 357. Yun lang yung iniinom ko. so, Ayun, Saldivity pala, naubusan ko na Saldivity. Ayun lang. Tapos, ayun, meron din akong, di ko nga alam kung ititigil ko na yung maintenance ko sa high blood kasi normal naman ako. Pero parang natatakot din ako. Kasi, yung di ba sabi naman ni Doc, kung ano yung nireseta ng synthetic medicine, inumin natin. ah, Tapos, ang sinasabayan, ang hindi ko binawala talaga, yung max products natin. Kasi dati kasi natakot ako yun eh nung COVID time nag 230/120 ako. Yung BP ko noon eh. Kaya ako nagpa-check up kay doktor nang noon eh. Yun yung nireseta sa akin yung sa sa hypertension ko. Tapos tinawagan ko siya, Dok, sabi ko, ititigil ko na ba itong Sabi niya, tuloy-tuloy mo lang yan. Sabi gano'n. Ayun, tinutuloy-tuloy ko. Pero pag nag-DBT naman ako normal, kaya hindi ko alam kung ititigil ko ba o magmamax na ako. Parang pagka uli kayo kay Doc na, kumain kay Dr. Cortina, tanong niyo din kung Ayun nga, ito nga din yung kay Doc. din kayo. Kasi sila din naman magsasabi kung alisin na finance. Oo. Kasi ayoko nang balikan yung 230/120, mami, na-stroke ako. Hindi ko matanggal-tanggal yun. Yung nyo, ilang years na kayong survivor dyan sa breast cancer niyo ay? Bali, last July, 18 years na ako. Anong 18 years? 18 years as cancer survivor na. 18 years na? 18. O 8 years? 18 years na. 18 years na. Kasi 2006 diagnosed eh. Okay. Matagal na pala. Matagal na. Pero ang galing talagang naniniwala ako diyan sa Max talaga. 'Di ba? Hindi talaga niya pinapakalat yung cancer cells, no? Kinukulong. Oo, ang galing. Kada ng niyo, oncologist niyo, patay na kayo. Nagulat siya nung makita niya ako. After 10 years kasi hindi na ako bumalik sa kanya. Sabi niya, bakit? Andito ka, sabi niya sa akin. At aside sa breast cancer, ano pa yung naitulong ng Max sa inyo? Aside sa breast cancer, sa high blood, ano pa?
Marami, yung food poisoning. Oh, ano bang nangyari dun sa food poisoning niyo? Ang food poisoning ko kasi, lumalabas pa tayo nun eh. Dumating ako ng alas 9 ng gabi. Di, syempre, gutom ako. Mm. Kumain ako. Tapos, bukod dun sa ulam namin, nakita ko may nakataklob na, yun palang 1 day old na pritong isda. Mm. Ano bang klase isda? Yun pa, yung malapad na, na makintab. Hindi ko alam. Bilong-bilong. Bilong-bilong daw, bilong-bilong. Mm. May isa pa. So, nang hinayang ako, sabi ko, ba't hindi nyo naman ito inulam? Sayang naman, sabi ko. Ang ginawa ko, kinain ko. Nung siguro mga 3 subo na ako. Ba't para ka akong lasang sabon? Sabi ko gano'n. Hindi ko na nga itinuloy. Di, tapos, nakakain na ako, nanonood na ako ng TV. Sabi ko, parang nahihilo ako. Sabi ko, baka high blood ako. So, ganyan. Nag-BP ako. Hindi naman ako high blood. Tapos nung mga 11 na, nag-start na akong magsuka. Tapos magdumi hanggang sa every 5 minutes, magkasabay yung pagsusuka ko tsaka pagdumi. Hanggang sa naging tubig na siya. Tapos, pero ni-round the clock ko yung Max GXL saka Max 1. Kasi naisip ko ang Max 1, di ba yung cyanide poisoning? O naisip ko yun, sabi ko. Gabi na, mag-aalas 12 na, tuloy-tuloy pa rin ako. Kasi hindi na ako makarating ng CR. Tapos ang ginawa ko, nakatapis lang ako ng tuwalya para dire-diretso ako sa CR. Wala akong ginising dito sa bahay kasi baka itakbo nila ako sa hospital kasi yung baka ma-dehydrate ako. Pero ang ginawa ko, kung gaano karami yung idinumi ko, siya yung iniinom ko. Tapos tinitingnan ko yung mga skin ko kung umaano ba at saka yung mata ko, baka ma-dehydrate na ako sa ganyan. Tapos siguro yung pagdumi ko at pagsuka ng ganon, from 11 o'clock hanggang 4 a.m. Ganon. Ganon talaga ako. Naubos ko na yung isang bote ng Max DXL at isang bote ng Max 1 eh. Tapos hanggang kasi pag umikot yung tiyan ko din, ang sakit. Hanggang sa nakatulugan ko na yun, nagising ako alas 5. Ayun, magaling na. Galing. So at least hindi ka na hospital. Hindi ako na hospital kasi pag hospital ako, ang daming i-check sa'yo, di ba? Laboratories. Naikwento ko yun sa opisina, sa Max. Sabay pala kami na ngayon yung taga Laguna, na siya daw ay na-confine. Nagganon din daw. Na-confine siya. Gumastos pa siya. Ako, hanggang Max lang. Max lang. Tapos may isa pa. Hindi lang yung food poisoning naman. Ito naman, allergy naman. Pumunta ako ng Bulacan. Yung lumaki yung braso nyo? Hindi pa yan. Iba din. Oo, iba din. Pumunta ako ng Bulacan, dinalaw namin ka-opisina namin na may colorectal cancer. Sabay, syempre, yung product natin, i-share natin na gano'n. Sabi ng mga kasama natin, para hindi na sila maghanda, tayo, yung kanya-kanyang dala na ng pagkain. Kakainin na. Yung taga-Cavite ka-opisina namin, nagdala ng tahong. Naku, ang lalaki na mapula. Napaibig ako. Actually, bawal sa akin yun. Napaibig ako, kumain lang ako ng 5 piraso. Nung pauwi na kami, nasa sasakyan na kami, ginaw na ako. So, ginaw ba kayo? Hindi. Ako lang palang giniginaw. Tapos pagdating dito, eto na naman. Nagbamit na naman ako, naggano na naman ako. Nagdumi na naman ako. Tapos, yung mastectomy area ko, mula dito hanggang ito, sobrang pula. Kasi yung pula ng makopa. Oo. Naku, sabi ko. Ha? Pinicturean mo? Oo, may picture ako nun share ko sa iyo. Tapos, ang lagnat ko, ang taas. Hindi ko na naman sinabi dito sa bahay kasi ayoko na nang ma-hospital.
Di ko na naman sinabi. Yun na naman yung hindi ginawa ko. Max Mm. GXL at Max 1. Round the clock din yun. Eh Mm. kinaumagahan, birthday pa ng anak ko. May mga bisita siya. Sabi ko, anak, ano yan? Nilalagnat ako. Sabi ko, okay lang ma. Sabi gano'n. Alam mo, kinaumagahan, nawala ang lagnat ko. Malakas ako. Ako pa yung namili sa Ever ng pinanghanda nila. Sabi ko, grabe talaga. Pag Akala ko, emergency talaga, no? Kaya kailangan meron tayong stock, no? yun nga. Lagi tayo may stock. Eh, di ba Kasi, noon naman, wala tayo may stock. oh, oo nga. Ibig sabihin, kumbaga, dapat hindi tayo magpapakawalan ng Max products kasi ano natin yan pang emergency talaga. Oo. Tsaka Lalo na yung Max pa 1. siya, mas makakatipid ka kaysa ma-hospital. Oo. Tapos, ano pa ba yung sabi mong, hindi, yung frozen shoulder naman yon yung sa braso. Anong nangyari na doon? Yung frozen shoulder ko naman, hindi ko maigalaw yung braso kong right. Yung pala, matindi pala ang sakit noon paggabi. Mm-mm. Tapos, sabi ng asawa ko, lalagyan natin ng salumpas. Sabi ganun. Kasi, hindi ako makasubo ng pagkain ko. Hindi ko maigalaw. Talagang ang sakit. Kasi magang-maga yung ano nyo din. Nakita ko yun, laki. Tapos hindi ko pa, as in, hindi ko magalaw. Tutulungan ko pa yung kamay ko para maitaas. Gano'n. Tapos tinawagan ko si Arlene. Sabi ko, Arlene, sabi ko, meron akong frozen shoulder. Sabi ko, ang iniinom ko lang, hindi, parang ano lang ako, GXL lang, te. 333. Ay, Ha? Max 1 dito. Umiinom ka rin ba ng Max 1 nun? Oo, 3, pero kulang. Sabi Parang mo, tututo lang eh. ha? Parang Sabi mo, tututo ka gawin, lang. oo, sabi mo, ate, gawin mong 555. Sabi gano'n. Di sinunod ko yan. Talaga naman, ang sakit Talagang grabe. Magang-maga, nakita ko yun. Tapos, alam mo ba, after 3 days, naitaas ko na yung braso ko. Ang galing. Anti-inflammatory talaga. Grabe. Naitaas ko pa ng ganun eh. Sabi ko, bakit? Talagang hindi ako makapaniwala. Hindi pa ako makapagbara nun. Talagang hindi mo maitaas yung, usually daw ang frozen shoulder, it takes 3 months, mga ganun daw yun, bago daw, yun. Eh sa atin lang, 3 days lang. Oo nga. Pero hanggang mega dose yung ginawa ni Miss Arlene. Sabi ko kay Ate Liz, huwag ka matakot eh. Sagot kita dyan. Walang overdose. Kasi kung hindi, Overdose. ngayon mo, si Ate Liz. So, ang dami mong, SM ka pala. Ang dami address sa'yo, no? Oo, meron pa nga yun eh. Yung sa mata ko naman, naglilinis ako, siyempre nagwawalis, ang pawis mo, tumutulo sa mukha mo, ganun. Meron akong nawalis na nakalimutan ko, na nilagyan ko. Ay, nawala si Ate Liz. Nawalis ko yun, di yung powder niya, sumabog. Di siguro may dumikit sa mukha ko, ganun. Ang pawis ko tumutulo, di napunta sa mata ko ngayon. Ano ba yun? Ang hapdi, sabi ko, bilan mo ako ng gamot sa kasi baka mamaya mag-internal bleeding ako, yung parang sa daga. Ay, oo. Pagdating daw doon, ayaw daw nito, pero hinilamusan ko na, pero mahapdi. Sabi ko, baka bulag din, yung parang sa daga ba? Oo, parang sa daga. Baka ikaw ang kalasan. Sabi ng yung sa sales lady sa drugstore, hindi po kami nagbibigay ng sa pang mata hanggat wala pong reseta ng doktor. Ay, ganun. Sabi ko, magpapa-check up pa tayo. Sabi ko, inilamusan ko na. Tapos ang ginawa ko, yun nga, dinagdagan ko uli ng Max GXL yung inom ko. Tapos,
Di, tapos sinuhugasan ko naman kasi mapula siya eh. Namula. Parang nagka-sore eyes. Mm-mm. Mm. Ayun lang, ang ano ko. Kasi ayaw, bawal yata sa kanila daw magbigay. Sabi ko kahit ano lang, yung eye mo or ano, anything. Hindi sila, dapat daw reseta ng doktor. Sige, sabi ko, di Max DXL na lang. Ayun, nag-clear naman yung mata ko. Dito. So, yun yung sa ano niya, yun sa inyo, ano. So, anong masasabi niyo sa mga guests po natin ngayon, mga nakakapanood sa inyo? Ayun, sa mga nanonood ngayon ng guest, ang may papayo ko lang, wag na wag kayong magwawala ng Max product sa bahay. Mm. Parang lagi lang may naka-standby sa atin. Saka, kasi pang emergency natin yun, lalong-lalo na yung Max 1. Mm. Tapos, yung sa breast cancer ko naman, ang may papayo ko lang, lagi sa mga, lalo na sa mga katulad nating babae, kailangan pala natin ang mag-self-exam din. Kasi yung nangyari sa akin, wala naman akong idea na magkakaroon ako ng breast cancer. Mm. Nagkataon lang na yung kaopisina namin, nagkaroon ng bukol. So, chinek kami ng aming doktor sa opisina. Lahat ng girls, pinag-self-exam kami, may naka pa akong bukol. Kasi wala namang sumasakit sa akin eh. Yun Mm. doon lang umpisa. Wala talagang idea. Sabi ko, doktora, meron ako nakakapa. Ay, naku, ipacheck mo. Sabi gano'n. Ayun, doon nag-start yun. Na siguro kung napabayaan ko yun, baka lumaki din na gano'n. Eh, at least yung sa akin naagapan pa. Wala Mm. talagang nararamdaman. Kaya dapat pala daw, pag naliligo tayo, yung tataas natin yung kamay natin. Yung Mm. paikot. Paikot. No? Paikot ganun daw. Yun, Mm. doon ko lang nalaman yun. Doon lang nag-start yun eh. Wala akong kaalam-alam kasi wala naman akong pain na nararamdaman. Mm. Yun. Mm. Yun lang ang may papayo ko. Tsaka wag nang antayin na magkasakit. It's more on prevention tayo. Mm. Ayun. And Ano. aside sa inyo, Ate Liz, di ba may mga patient din kayo na natulungan kayo? Mm, oo. Katulad Yung ng, di ba, colorectal. yung may cancer din yung nagtatrabaho sa Landmark ba yun? Yun, hindi dati. Nakatulong din at yung Max products natin at hindi lang siya katulad ng aso niyo din ba? Magkasabay sila sabi niyo. Oo, yung aso naman nung kinakapatid ko. Magkasabay silang na-diagnose ng colorectal. Mm. Yung sa aso, pero yung sa aso, yung una ang ano, na napainom ko. Na yun for operation na yun eh. After operation daw ikikemo. Kasi may bukol, kailangan daw tanggalin yun after that ikikemo. Ngayon, Mm. ang ginawa doon ay no eh. Sabi ko, painumin mo ng 1 capsule 3 times a day. Sabi ko, pag hindi pa rin yan nakuha, iisahan natin i-increase. Ganon. Tapos sabi ko, ilagay mo yung ano, yung capsule doon sa liver. Kasi ganun ang ginagawa ko dito sa mga ano namin, sa pusa aso. Doon sa loob ng liver para makain niya. Ayun, nakain niya yun. Tapos nung ipapa-check up na nila doon, siguro mga 3 days din yun eh. Papa-check up na nila. Nung inai daw ng doktor, biglang nag-pop out yung ano, yung bukol. Mm. So, hindi na siya naoperahan. Ang galing no. Tapos, pinalo up ko din. Sabi ko, binabalik niyo ba? Ganon. Hindi na raw kailangan i-chemo. Ayun. Ayun, tabang-taba na yung, yung aso. Yun, hindi lang pala pang tao din, pati aso, mga hayop, no? Oh, Yun natin. pero pusa namin nung nagkabukol sa paa, hindi niya na mailakad. Malaki yung bukol, parang hulin na eh. Ang laki, hindi niya mailakad. Pinainom lang namin ng 1 capsule GXL once a day. For 3 days pumutok. Galing. So, lumabas yung bilog. Bilog eh. Oo, yun, nailakad na niya. Kaya, hindi lang kasi sa tao, pati sa pets. Oo.
Ay, yung ano nyo, yung kaibigan nyo na nag-work sa landmark, ano na yung something niya? Ito naman, colorectal cancer naman yon. Sabi niya, for operation daw siya. Kasi sabi daw ng doktor, baka mahirapan ka, parang yung daanan ng dumi niya, mabarahan. So, kinakailangan daw, pag naoperahan siya, bubutasan dito sa tagiliran, doon idadaan yung yung dumi. Mm. Ano, oo. Parang iiwas kasi malaki na daw yung bukol doon sa rectal niya. Mm. Colorectal cancer eh. Tapos, ano ba, madam, magpapa-opera ako. Sabi ko, kung ano yung doktor, di sundin nyo na lang po. Kaya lang, damihan nyo yung Max. Sabi ko, ang pinainom ko dun Max 1 tsaka Max GXL. Wala pa siya, wala akong pinapainom sa kanya nun. Sabi ko, 3, di ba ako nagpa-5-5 nun eh. 3-3-3, tsaka 2-2 ng Max 1. Yun ang painom ko nun. Noon na naoperahan siya, so ikikemo daw siya. Sabi niya, ikikemo raw ako. Sabi ko, sige po. Sabi ko ganyan. Basta wag niyo iwawala ang Max GXL tsaka Max 1. Ikinemo siya. After a month, kinemo siya. Nung after chemo niya, sabi niya, parang hindi ko kakayanin ng chemo. Mas mamamatay ako. Sabi niya, hinang-hina ako. Sabi niya, parang hindi ko itong parang mamamatay na ako, sabi niya. Parang feel ko rin kasi nung nagke-chemo ko eh. Eh din lalo na siya, may edad na siya eh. Nakarelate. 72. Ha? Nakarelate ka 70, sa kanya. 72 na siya. Sabi ko, kung kayo po, sabi ko, kung hindi nyo kakayanin mag-chemo, di taasan natin yung dosage mo, 5-5-5. Tapos, 3-3-3 yung ganon. Pero tinanong ko rin yung kay Dr. Tina na gano'n nga, yun, dadagdagan. Kasi parang sa akin kasi, parang inano ko lang doon sa mag-chemo siya. Hindi kasi siya nag-chemo, so tinumbasan ko din ng Max products yung chemo niya dapat. So, mega dose. Sumunod naman siya. Tapos ganon, tuloy-tuloy hanggang nag-follow up, check up siya. After a year, nag-check up siya. Pinadala sa akin lahat yung results eh. Normal lahat. Oh, galing. Kumusta na siya ngayon? Ngayon pa second, uli siya, nagpa-check up. Okay naman daw. Oh, Wow. galing. Oo. Well, isang chemo lang yun. Okay. Kaya lang, sabi niya, pwede ko na bang bawasan yung inumin ko? Kasi mini-mega dose ko siya eh. Sabi ko, hindi ko nag-chemo. Sabi ko, tumpasan din natin. Kunyari, nag-chemo ka. Mahal din ang chemo eh, no? Mahal din kasi ang chemo eh. Hindi ka nag-chemo eh. Sabi ko ganyan. At least naka 2 years ka na, hindi ka nag-chemo. Kasi naranasan niya once lang, pero grabe, mas mamamatay daw siya doon. Kaya sabi niya, mag-max na lang ako. Ikaw, kayo po. Sabi ko. Ayun, so galing, no? Ang daming mga natulungan. Hindi lang kayo, pati yung mga kaibigan nyo, pati yung mga hato nyo. Lahat na, basta may sen. Yung Yeah. sa atin, may aso din ng yung aso ng anak ng ka-office mate namin. Yung aso niya, lumaki yung itlog. Tapos, parang may nabutas, nagsisikrit ng tubig. Pero lumalaki yung itlog. Tapos, ang sabi ng mama niya, tanong mo kay Ate Litz mo yung iniinom niyang Max GXL. Sabi ko, sige, painumin mo ng Max GXL. Alam mo, yun lang ang pinainom ko, lumiit yung itlog. Oh, inflammatory. Pwede Ang laki natin itanong kay Doc Jen kasi nakakonect si Doc ngayon. Nakakonect siya. Naku, Doc. Nakakonect si Doc. Max morning po, Doc. Thank you po Doc, sa Max morning. Kahit Morning na po, umuulan. Good morning. Max morning po. Doc, malakas ba ulan sa inyo? Hindi, pagka lang,
mahina, both ulan at saka hangin. So, Oo. iba-iba yung dinaanan ng bagyo. So nasa ano po kayo, Doc, ngayon, Manila? Or Manila. nasa Oo, Tuguegarao? Nasa Manila, Manila. Manila. Ah, Sa Tuguegarao siguro ang malakas, ano po, Doc. Ayan. Thank you, Ate Litz. thank you, Ate Opo, Liz, at ah. Ate Thank Litz sa you. Thank you, thank Ate you very Litz. much. Ayan. Tamang-tama, nandito si Doc. Yan, Doc, meron ng tanong sa ano sa, ayan, pwede po kayo magtanong dyan sa ano, sa Facebook. Tamang-tama, nandito si Doc. Um, Doc, may tanong na po dito sa ano natin, sa chat. Ayan, hello po. Si Sir Franco, I think first time po ni Sir na umattend sa Zoom, sa meeting natin. Ang tanong po ni Sir, hello po. Ayan, saglit. Hindi ko na makita. Ayan. Wait, biglang nag-ano Andito po sa tanong, wait lang po. Hello po, ask ko lang kung pwedeng mag-take ang patient na undergoing medication. Yun po yung tanong ni Sir Franco, Doc. Yeah, yes, definitely. Yung explanation ni Ma'am Litz, uh, nagsabay na yun pero i-explain ko further para with reference to your lecture earlier. Very clear doon sa lecture na dahil doon sa mga oxidative stress because of free radicals, bumababa yung glutathione natin dahil yon ang ginagamit na pag-neutralize doon sa free radical. So bumababa yung glutathione. Then pag mababa na masyado, yon yung nagkakasakit. Kung nakita nyo kanina yung graph, yung red na pataas saka yung blue na pababa, or yung apple na kinat na naging brown. So nagkakaroon na ng sakit, pasira na yung cell dahil kokonti na nga ang glutathione. So remember, halimbawa may sakit ka na nga, nagkasakit ka dahil mababa na nga yung glutathione mo. Yung glutathione na yan nasa loob ng cell mo. Yung problema mo, gamot ng Western medicine, kaming mga doktor, so let's say may diabetes ka, nagbibigay kami example ng insulin or metformin. Then kung meron ka namang high blood, nagbibigay kami for example ng losartan or amlodipine. Yung mga gamot na yan, nandyan sa loob ng cell mo para nga ayusin yung problema mo, yung sakit mismo. Kasi ano ba ang gamot ng sakit? So it's the synthetic drugs. Paano mo ba nalaman yung sakit mo? So it's Western medicine. Paano mo malaman may cancer ka? Biopsy. Paano mo ma-monitor na wala ka ng problema? It's blood exam. Okay. Para ma-monitor yung mga cancer marker. Okay. Now, going back doon sa question, merong glutathione pa rin yung cell mo, kaso mababa na, paubos na, kaya ka na nga nagkasakit. Yung gamot din na tinetake mo is nandun sa loob ng cell. So, magkakilala sila, magkasabay na nandun. Now, if you will take now yung max products, tataas ngayon yung glutathione doon sa cell na yon. So, there's no problem. Pwede lang na isabay ito dahil in the first place, dati nang nagsasabay yung glutathione ng katawan mo, yung cell mo na napakakonti na at yung gamot na tinetik mo. Salamat po, Doc. Ayan. Doc, Thank you, meron akong tanong. Yung kay Ate Litz, Doc, 72 years old. Meron kasi akong narinig nung nakaraan na sinabi daw nung doktor na kapag daw matanda na, parang mahina na rin daw yung cancer cells. Totoo po ba yun? Parang, No, hindi. ba? Hindi, that's not true. Kahit Mm, anong age mo, parehas lang yon. Ang diferensya lang is merong mga cancer na pambata, meron din mga cancer na pamatanda. So, yun most probably yung nasa mind. Pero hindi yun ang ibig sabihin na pag mas matanda na, mas mahina yung cancer. Kung i-equate din natin, mas mahina din yung normal cell mo pag tumanda ka na. So, tama. hindi yan totoo. Pero yung kay Ate Litz, Doc, ah, ano yung kanyang, yung sinabi niya yung friend niya na
nag-take lang ng Max products as one chemo lang. So, dahil nga po siguro talagang nag-decide siya na stop yung chemo. So may mga ganun tayong yung kaso, Doc. So okay lang po ba na magtaas talaga ng dosage for those It cases? depends. It depends. Kasi, di ba yung ang nile-lecture ko sa inyo is, bakit ka nagkaroon ng cancer? Okay. So, because of the free radical inside your body. So, before na mag-chemo ka, before any Western medicine, pag nag-take ka ng product natin, na tumataas ngayon yung glutathione ng katawan mo, but remember, nandun pa rin yung sakit mo. So, definitely, ang nakakagamot lang doon sa sakit per se, medyo marami ito. Pag titignan natin anatomically or even functionally, it's the Western medicine na makakagamot noon. Definitely. Now, with regards to that question, yung free radical na nag-cause ng cancer niya, pag take mo ng Max product before yung first and only chemo niya, na-neutralize yung free radical na nag-cause ng cancer. Okay, so nawala na. Now, yung chemo naman na ginamit is pampatay yan doon sa cancer cells. Maaring napaka-effective yung naging effect nung chemo doon sa cancer cells. But in as much as nag-take na siya ng product natin, pati yung normal cell niya hindi masyadong natamaan dahil bahala na yung glutathione produced by our cells because we are now taking the product. So okay lang kung ganun ang nangyari. Now, remember 2 points dito. First, hindi man nag-chemo, mabuti nag-chemo ng isang beses kasi most probably yun talaga yung pumatay ng ultimately ng cancer cells niya. Then yung Max products na ang nag-neutralize ng any free radical that will create another cancer or continue yung cancer niya. So, kaya dito, kung hindi man niya nagawa or baka incidentally or coincidentally, maganda ang lifestyle niya. When you talk of maganda ang lifestyle, one of the most important component is yung stress. So, yung stress component, palagi kong sinasabi, ang nakakatulong lang sa atin sa stress is yung spirituality natin, yung religion natin that is used properly. Okay. Another important na component ng lifestyle is tulog. Yung 8 hours na tulog every night. Very important yon. Then, with regards to food, yung kinakain natin. Kasi yung kinakain natin ngayon, ang daming chemicals eh. Yun yung mga malaking problema natin as of now, including yung UV light dahil butas-butas ng ozone layer natin. So, tignan yun. Baka yun ang reason kung bakit naging okay siya dahil maganda yung lifestyle. Now, pagdating naman sa sa dosage, so it has something to do with, dalawa ito ngayon yung take note of this. Yung pagdating ng dosage, depende sa lifestyle niya. Kung maganda yung lifestyle niya, pwede mong bawasan yung dosage. Pero pag pangit yung lifestyle niya, yun yung sinasabi natin na medyo taasan natin ng dosage. Pero remember, yung number 1 doon, na the worst na source ng problema natin is stress. Yang 2 capsule 3 times a day na lang ng Max 1 that is 6 capsule per day. So 60 capsule yun 10 days. So 3,000 every 10 days yun. So that's 9,000 plus yung the other GXL in a normal dose, that's another 3,000, that's 12,000. Pag capable yung pasyente, there's no problem. Kaya nga yung sabi kanina, pwede na ba niyang kasi medyo kaya siguro for the past many years or a few months or few years, kaya sigurong gumastos pero mabigat talaga yan. That's why in-emphasize natin yung business side para at least makagaan. Now, in that case, pwede mong i-lower na yung dose for as long as, yung kay Ma'am Litz naman, dito very important ang Western medicine. I-monitor mo yung magiging complication ng mga laboratories mo whenever you want to stop your anti-hypertensive, anti-cholesterol and triglycerides. Kung okay na yung triglyceride,
okay ang cholesterol, okay ang blood pressure, okay ang blood sugar, you may stop yung synthetic drugs. For what? May sakit ka, kaya ka magtetik mga gamot na yan. Pero pag normal na lahat ang laboratory mo, normal na yung BP and everything, so better stop that. Ang tignan mo na lang, yung continuous na pagtetik mo ng product natin at saka yung lifestyle. Kasi yun yung connection ng mga kung ni Ma'am Liz ngayon in connection doon sa isang cancer patient na nag-chemo lang ng one. So, kailangan tignan natin yung holistic na approach natin sa treatment. That's why sabi ko nga, kaya iba-iba yung response ng pasyente. First, lifestyle nila. Tingnan natin mabuti kaya iba-iba yung response. Then second, hindi naman pare-parehas except kung ang parehas lang dito, definitely, na very, very similar still, hindi mga parehas, are identical twins. Pag identical twins na magkaiba yung response, so tingnan yung mabuti yung lifestyle ng isa at saka yung uh, psychosocial-behavioral aspect of either of them. Pero pag you are comparing kahit pa the same age, the same na babae, ganun, iba-iba kasi yung background natin eh. So, dapat ganun ang tignan natin yon. That's why very important pa rin ang Western medicine. Kaya nga doon sa mga lectures ko ngayon, pag tignan nyo mabuti, in-emphasize ko yung tatlo. Pag sakit ang pinag-uusapan, that is Western medicine. Pag maintenance na, pag gumaling na yung sakit mo at maintenance ka, at yung prevention, wala ka pang sakit, tignan mong mabuti itong pag-take ng product. At balikan mo yung source ng free radical sa katawan mo, which is the lifestyle. At doon mo na i-balance yung dosage mo. Kumusta ba ang lifestyle mo? Ganito dapat ang dosage mo. Ano ba yung financial capability mo? Kaya yun din ang sinasabi kong health muna ang tinitignan natin dito sa product, pero pag may problema na tayo sa finances, yun yung kailangan marunong lahat ng business side nito para makatulong naman sa expenditure natin. Anyway, kung yung mga medical problem natin, ang puntahan nyo kasing mga hospital para hindi kayo masyadong mamahalan kahit medyo malayo sa inyo dahil kung pamasahe lang at sa kapag-stay that is cheaper kung yung napuntahan nyo is yung mga DOH retained hospital, yung mga hospital pa rin ng DOH na nandyan sa area. So, one per region yan usually, pero sa amin, tatlo marami yung sa amin dahil katabi kasi namin ang Kwanpa, ang Apayao. So, bali, 4 yung nasa region 2. So, diyan sa Pangasinan kasi, for example, yung nasa La Union lang, ang dyan, yung retained hospital. So, anyway, even the provincial hospitals naman, naman yan meron pa rin mga ayuda naman ng basta na PhilHealth member ka, walang masyadong problema. So, kailangan alamin natin lahat ito para mabawasan yung stress. Kasi whether you like it or not, talagang financially sometimes yun ang nag-stress sa atin. Yes, Doc. Tama po kayo. Doc, Thank you. Doc, meron po ako isa pang tanong. Usually kasi tinatanong sa akin, pag po CKD, meron pa daw bang pag-asa na ma-restore ng product? Yun po yung tanong sa akin. Ano po sa tingin mo? So balikan yan. Ang pinakamaganda dyan is i-research natin yung findings ng doktor sa Davao, yung doktor dyan sa Laguna. Kasi I heard, hindi ko pa kasi ito sana yung isang gawin natin sa association natin. Or sometimes, na-suggest ko na rin one time yan, or I don't know if I remember it right, sa office, na itong mga ganito dapat documented. Kasi ang mga example kasi ng di ba pag kung minsan kasi pag nakakuan na siya, let's say nagdadialysis, akala natin is end of the road na yon. Well, it's not kasi kung acute yung kidney disease mo,
For example, leptospirosis na nahabol. For example, yung mga hazing sa fraternity. Pag mahabol mo yun na ma-dialyze, one-time dialysis lang yun, then normal na. Iba, pang pinag-uusapan natin, lalo na yung stage 3, 4, 5 na end-stage renal disease, kailangan na makuan kasi dapat natin ito ma-document ng mga diagnose. Kasi yan ang importance kasi ng Western medicine. Diagnose na end-stage renal disease yan na ang glomerular filtration rate talagang 15 and below %. Then yung kanyang creatinine is 1,000 talaga. Then after na nag-take ng product natin with dialysis is biglang glomerular filtration rate of 75 and above %. Then talagang bumababa na yung kanyang creatinine. So yun lang yung masabi natin na sagot sa question na kung makaka-recover. Now, theoretically, pag tinitignan nyo yung kanina, yung brown na apple, bumabalik sa white kasi yon pag after taking the product in some diseases. Kaya nga, in-emphasize dyan yung 75 disorders ganun, pero 10 ba or 12 lang yung nakapicture doon. Yun yung patunay na kagaya ng blood hypertension, for example. Halimbawa kung yung hypertension mo is caused by atherosclerosis. Ang ibig sabihin ng atherosclerosis is nanigas na yung mga blood vessel. While taking yung amlodipine losartan mo, wala ka namang kidney disease. So it's not related din sa kwan. Or sabihin na natin meron. Mataas yung angiotensin mo, kaya tumataas ang blood pressure. Pag bumaba na siya, then tanggalin mo na yung medication, normal pa rin ang blood pressure mo. So these are instances wherein even yung anatomical kwan na kasi yun parang may bara na, then biglang nawala yung bara. So therefore, kung sa kidney naman yan, kung sira na yung kidney cells, yung nephrons, may possibility na babalik. At yan, ma-prove lang natin kung I heard from Laguna na meron. Nag-stop na ng kwan. Nag-stop na ng dialysis, then okay na lahat. But what I can assure you is comparing sa other patients, automatic na pag nag-take ka ng Max International product is the quality of life. Ibig sabihin, normal lang yung life mo pag napanood nyo lang. Itong nagtatanong ngayon noong the doctor is in last Wednesday. Kung nakita yon yung itsura ni Ma'am Cecile from Baguio, maniniwala ka ba na 3 times a week yun na nagdadialysis? Pag makita mo noong wala pa itong Max product, talagang yun ang itsura na nagdadialysis. Pero with yung itsura niya last Wednesday, talagang wala siyang sakit pag titignan mo. So, kaya ako, this point in time, quality of life, personally ito dahil wala pa akong document regarding yung Laguna case and Davao case. Although dyan sa inyo is si Leeward lang yata sa San Carlos City yung medyo si Leeward. CKD5. Na CKD5 yun, pero nagkuhan pa rin, nag-fluctuate yung kanyang creatinine. Pero what is important yung sinasabi ko nga na quality of life. Kasi he is living normally, like Cecil Kung makita mo sila, walang sakit yan. Pag tinitignan mo, compared doon sa nakasabay nila na hindi nagtetake ng product ng Max International, it's either hinang-hina, nasa hospital, nasa bahay, or namatay na. That is a very big difference. And we are very hopeful na itong product na ito in due time, yun, yung theoretically, yung brown na apple magiging white ulit. Ayan, Doc. Thank you, Doc. So si Leeward, Doc, good news po is normal na daw lahat ng lab test niya. Kasi before, ang problem niya yung hemoglobin niya tsaka potassium. Okay. So okay na po Okay. lahat. And twice a week lang po siya na nagda-dialysis.
ini-encourage ko nga po siya na na mag-ano din dito. Kaya lang parang hindi pa siya ready kasi sobrang bata pa parang 20. Alam mo, 26 Hindi or okay. 27 pa Hindi lang. okay lang 'yun para at least Mm-mm. siya yung example nung nandyan na yung CKD5 na kung danggalin mo yung dialysis, I don't know kung saan din siya patutungo. I don't know. So Mm-mm. kaya yan ang proof na kailangan magsabay yung tatlo. Nandyan na yung sakit, use Western medicine of which chemotherapy or dialysis is one. Then our product. Then yung lifestyle. Very Yes. important yun. Very important kasi ito ngayon para ko word of caution lang. Aside yung sinabi ko na nga na pagkaya yung walang bursitis, walang cancer ng bulsa, sige, medyo pwedeng i-increase lang yung dosage, no problem. Pero I'm very sure medyo mabigat. Sinabi ko na nga kanina kung magkano kahit tayo na nga lang yung pagsabayin mo yung isang product with 357 or two products with 357, you are talking of 7-10,000 monthly yan. Sure ako dyan. Wala kang business side dyan na kung hindi libre yung tinetake mo, mabigat yon. So that's why we have to really work on the business side also para at least malilesen yung burden now. Para medyo mas ang kwan ninyo, kasi kung minsan mas madali yung kwan mas madali yung i-increase yung dosage kaysa baguhin yung kwan, yung lifestyle. That is reality also. Kasi yan yung example na nung ang hirap nating mag-encourage kung minsan yung mag-member or gumamit ng product, mahal daw pero pag nandyan si binyag, nandyan si kasal, nandyan si kung ano-ano, nire-remedyo natin. Ugali natin Pilipino yan. So what I'm trying to point out is, instead of reading about your disease, sayang nga lang dahil tinanggal yung mga milligrams ng products natin para basahin nyo rin yung mga daily dose ng quercetin, ng cordyceps, ng lahat ng component. Basahin nyo yan. Nagbabasa kayo ng mga sakit ninyo at saka kung ano-ano na kung minsan mas lumalala So sabihin nyo yung maximum dose. Basahin nyo yung mga maximum dose ng mga other component products. Tingnan nyo yon para at least that will push you to go more on the lifestyle na remodeling kaysa yung iremedyo mo yung pambili mo dahil baka mamaya akala mo okay lang yon. So you have to do that para at least mabalanse mo nyo lahat. Pero what is important is whenever you have the disease, you can never know your disease, you cannot monitor your disease without Western medicine. So very important yon. Kailangan ibalanse natin yan. Kasi hindi mo malalaman yan Mamaya ang taas-taas pala ng cholesterol mo, lalo na yung bad cholesterol, mataas din ang triglyceride mo. Akala mo sakit-sakit lang ng sikmura yung nararamdaman mo, yun pala barado na yung coronary arteries mo, silent killer ang heart attack. So that's why it's very important to have an exam. Then pag nagkaroon ka na ng examination, then saka ka na mag-monitor. Like halimbawa sa mga babae, pag naliligo, kakapain lang yung suso. Pag may bukol, ipatingin yan. It's better na. Pero doon sa bukol, lalo na kung ang nagpatingin kayo, ipatingin ka agad sa doktor, definitely. Or kahit sa RHU. Para doon sa location, yung consistency and lahat, kung malalaman na hindi naman siya malignant, ito yung sinasabi ko na even without biopsy, pwedeng mag-try muna ng product natin. Even at a normal dose. Pag may pagbabago, ibig sabihin hormonal yon. Pero pag ang location is yung upper-outer, dito sa malapit sa kilikili, sa taas, matigas, then pag ginalaw mo, hindi mo magalaw. Then parang meron yung sa tapat niya, parang meron yung balat ng suha. Or yung nipple mo, merong lumalabas na either kahit anong kulay, basta may lumalabas except gatas. Kung na yun, kailangan ng biopsy kaagad para malaman naman kung anong stage siya. Para at least yung chemo na gagamitin, is hindi naman pag chemo is grabe kaagad, hindi naman lahat yan, chemo, immunotherapy, radiotherapy, hindi, depende sa stage. So while maaga pa, okay lang yon. So ganun din sa cervix ng mga babae. So very important yun. Then, number one killer of heart attack, ang ECG, hindi naman gaanong kamahal yan. Magpa-ECG.
then tignan nyo yung cholesterol and triglyceride para at least protected tayo. Ayun, Doc. So, lifestyle po talaga, no? Kaya lang, tama po kayo, Doc, eh. Ang hirap po talaga. Meron akong kakilala. Grabe po yung sinasabi ko na huwag ka masyadong kumain kasi na-heart attack na siya. Tapos, hindi pa rin, hindi pa rin nagpapapigil. Mhm. Parang ang hirap, meron akong gano'n na kamag-anak ko. Kahit pagalitan ko, wala eh. Walang effect eh. Kaya, nako, ang hirap din po ng role ng mga doctors, Doc, eh, no? Kasi, Mahirap talaga. Pero yan, kagaya ng mga nabanggit ko na what parts of lifestyle yung medyo mahirap ayusin talaga. Yung food, madali lang yun na ayusin ng product natin. Then itong product naman natin, hindi naman lahat is kagaya ng first time na mag-take mo na ang sarap ng tulog mo. So pag ang tulog ang problema talaga, you have to may mga herbal din pala naman tayo kasi melatonin lang naman problema yan. Pag hindi naayos yung product natin yung pituitary gland mo or the reason of your insomnia is somewhat psychological, hindi na yung melatonin ng katawan mo yan. So kailangan mag-take mo ka na ng yung mga tranquilizers, yung mga pampatulog talaga. Now, yun, may remedyo sa tulog, yung pagkain, automatic yung product natin, including UV light. Yung stress ang isang problema dyan. So, kaya tignan nyo, you can ask, you can do a research, yung mga 80 years old and above, yung tatlong yun, tignan nyo yung kinakain nila, tignan nyo ang tulog nila, at saka yung, yung sa paningin nila sa buhay. Yun, yung stress, yung sleep, at saka yung food. Kasi diyan galing yung kasi yung lecture palagi na may 200 diyan na sa blood, then 200,000 sa food, air and water. Food, air and water yun eh. So pollution, the water we drink, and yung food which is laden with the heavy metals in general. Yun ang mga problema talaga. Yung heavy metal na yan, component lang lahat yan ng mga fertilizer, insecticide, even yung mga alam nyo kasi yung mga dagdag pa ng chemicals, halimbawa nung araw, pag magpintura ka noon, it's just a sap of a tree ang pagpintura. Ang insecticide is sap of a tree. Ang pangkuha ng isda is sap of a tree. Even yung ginagamit sa mukha is sap from a tree or yung concoction from the leaf of a tree. Kaya yung tabako, tar nicotine. Ganun lahat. Pero with the advent of development, lahat ng sinasabi ko, you call that xenobiotics. Yung cosmetics na lang, yung sarap-sarap na yan, yung Ajinomoto and Magic Sarap, yung may nilalagay na yung pabango. Ang pabango galing din naman yan sa mga puno. Pero yung pabango na binibili mo na, that's already toxin na lahat yan. So pabango, mga pampakinis ng mukha, yung product naman natin, pampakinis naman ng mukha yan. Hindi mo na kailangan ng nag-apply pa. Unless na siguro na ang gamitin mo yung oil ng magkuan ka siguro ng oil ng coconut, then lagyan mo ng product natin, yun ang ilagay mo sa mukha mo, baka mas effective pa. parang ako doon, nagluti po ako doon na inilalagay sa mukha. Pero pinilagyan ko naman ng GXL, Doc. Yan ang effect sa akin. Ang dami kong na-try kasi na na product talaga na kung ano-ano pinagbibili ko. Yung GXL lang pala, pag nilagay mo talaga doon sa toner lang naman po, Doc. Siya, very effective po. Yung pimple pot po dati, hindi ko pa nga naipakita doon, nahiya ako. Grabe kasi yung pimple ko noon, pumuputok talaga yung niya. Hindi ko pa pala nahanap yung picture ko na yun. Grabe po. Yun lang po talaga ang yung So nakatulong. doble kasi yung nangyari doon. Yung topical application mo, that's why yan din ang sinasabi ko sa pain relief na mas maganda yung ina-apply lang na gel or lotion or mga pads kaysa yung iniinom. Kasi pag ininom mo, buong katawan mo yon. Samantalang pag pads lang, doon lang sa area. So in your case, maaring yung pimples mo could be related sa palagi kong sinasabi na hypothalamus pituitary gonadal axis, yung parang sa PCOS.
Then, at the same time, naglo-local application ka pa, very effective talaga yon na matatanggal ka agad. And kagaya din yung mga grabe na mga pumuputok talaga na ang lalaki na may nakikita kang ganyan, yung iba pulang-pula yung mukha, pumuputok, may mga kwan. Very important pa rin ang mag-apply ng antibiotic yun kasi mga infected yun eh. So while taking yung kwan, yung product natin, which will improve your yung hormonal imbalance, palalakasin niya yung immune system mo. So magtutulungan sila ng antibiotic naman na ina-apply mo or even tinetake mo orally if ever. Meantime, while your immune system is going up. Kasi pag hindi ka pa nagtetake itong product talaga, pangit na nga yung lifestyle mo. Nandyan na yung sakit mo as manifested ng mga pimples na yan or whatsoever na skin infection. Kaya nga kasama rin sa lecture yung dermatological, ganun. Nakalagay doon yung mga skin problems yun or autoimmune for that matter. So while hindi ka pa nag-take ng product natin, you can use muna yung synthetic drugs. Pero pag nag-take ka ng product natin, makikita mo talaga since hormonal yan, ang bilis ng epekto. Then later on, pag okay na siya, tanggalin mo na yung synthetics. Mm. Yung sa akin, Doc, hindi ko alam, nakakalimutan ko na, pero nagpa-derma din po ako doon. Tapos parang, tama yung lifestyle kasi ang dami niyang binawal sa akin. Tapos nung sinunod ko yon na, naman ng konti. Tapos syempre, hindi ko naman makatiis. Ang dami niya kasing bawal eh. Parang wala na akong makain. Tapos nung tinanggal ko yun, parang hindi naman yung gamot niya yung nakatanggal sa pimples ko, yung pagkain talaga nung mga bawal na ma-oily. Tapos nung nag-take na po ako ng GXL naman ang first na tinake ko, yun, nakita ko. Tapos, Doc, parang nakatulong din po yung 357 nung nag-take ako. Talagang Tapos maramdaman mo rin talaga yung yung parang nag-glow po yung skin. Specific kasi yun yung effect ng omega 3, 5, and 7 yan. So, clear naman yun na specific antioxidants for the heart, for the skin, for the eye, ganun kasi yun. Yung 357, kaya makikita mo yung effect talaga. As an antioxidant yun. Pero remember, sa lecture nyo, kahit isa lang ang gamitin mo talaga because the most important antioxidant is glutathione pa rin. Ayun. Doc, meron po akong kakilala, bali kapatid ng kaibigan ko. May stomach cancer. Doc, gaano ba yun? Paano ka-dangerous ba yung ibig? Kasi hindi pa siya nagde-take ng GXL. Kinokumbinsi pa lang ng kaibigan ko, bayaw niya kasi. So, mabilis lang po ba I mean, very dangerous po ba yun? Stage 2 going, Yes. stage 3 na po siguro. Yes, hindi malayo yan sa pancreatic, hepatic, or diyan sa galgal or small intestine. Hindi malayo yan. Basta sa area na yan, super super malignant yung mga cancers na yan. So, kailangan kung ano yung sasabihin ng gastroenterologist, they have to follow. Sundin yun. So, kailangan diagnosis mo na, meron na siya, stage 2 or stage 3. Kung na yan, ang pinakamaganda niyan is, siyempre, bakit ka nagkasakit? Kasi wala ka nang glutathione. So, talagang very logical na i-increase mo muna yung glutathione mo. That is the first thing that you will do And hoping na pag-increase mo yung glutathione mo, ayun, merong a few na okay na, kagaya nung isang beses lang nag-chemo. Yung iba naman na hindi nag-take ng synthetic drugs na, tinigil na nila. So, yun yung, it can happen that way, pero not sa lahat. So, that's why may advice diyan, kailangan mag-take ng product natin initially. Anyway, diagnose naman natin kung ano yung sasabihin, kung mag-chemo or Oral chemo na siya, surgery Doc. for that matter. Oral chemo Nag-chemo na na po rin. siya. Pero parang ang hina-hina daw niya. Yun ang sabi sa akin. So, hindi ko po alam kung naka-attend po sila ngayon. Kaya lang kasi kaibigan din namin sila. Naawa naman ako. Parang, alam niyo po yun, Doc, kasi nagtitipid yata. So parang, Oo. take na nga ng
nagte-take na nga ng, ayun nga, nagkikimo, nag-oral chemo, tapos magmamax pa, parang ganon. Pero parang pakikita niya po kasi sa bayaw niya na ang hina na, eh, di ba sabi niyo, Doc, very malignant ang stomach. Oo. So bali ang kwan niyan, bali ang gawin kasi nila, medyo yan yung sinasabi kong since hindi niya naman ma-modify yung kwan niya, yung lifestyle niya, definitely yung stress unless na talagang ma-overcome niya yung worldly buhay natin, yung talagang makatotohanang mapalapit sa Diyos. So definitely walang stress yan. Pero yung pagkain, siyempre, problema yan. Siguro kahit i-increase ng konti ang dosage niya if that is the case, kaya mahina. Dahil sana noong before na nag-chemo, even before yung diagnosis dapat, yan yung mga instances na medyo nag-umpisa na sana nag-take ng product. Then while nagte-take ng nag-chemo is yun, sabayan dapat. Kasi mafe-feel mo naman pag dito mo rin makikita yung if you attended yung lecture ni Bobby Horn, hindi ako naka-attend the other Wednesday yata yon or Tuesday, of Naka-attend which yung tayong mga Asian is deficient kasi ng nung enzyme that produce tong particular glutathione sa katawan natin, and medyo malaki-laki. At tayo 20 to 30%, then yung iba is 50%. This is one reason na bakit ganun ang reaksyon ng iba, na yung iba ang bilis na naging okay, yung iba talagang ang bagal. This could be one reason. And ako naman, malakas pa rin yung yung hope ko na kahit deficient ka ng genotype, kasi yung null genotype, ibig sabihin wala ka nung particular allele na yun sa chromosome ng katawan mo, sa genes mo. Hoping na magkaroon hoping na maayos. Yun ang hope ko dito. Kasi pag naayos yun, definitely may cure. Kasi pag hindi mo maayos yun, so ang habol lang natin doon is quality of life, of which alam naman natin na yung like cancers in general, talagang skin and bones yan, mga bedridden, mga bed sores. Maiwasan lang natin yun, is that's more than enough. Yun yung sinasabi kong quality of life. Yun. So kaya very important pa rin yung combination talaga ng tatlong modalities of treatment. So you have to modify your lifestyle, you have to take our products properly na yung okay sa'yo, then you have to undergo yung Western medicine. Ayun, Doc. Sige po. Ipapadala ko po yung video na to, Doc, kasi makakatulong po ito sa kanya dahil ayun nga, baka akala po nila yung stomach cancer is parang parang ano lang. Pero yun nga parang colon, Doc, no? Kasi marami tayong naririnig. Though may mga colon cancer talaga tayo na natulungan ng product Di ba? Well, pag i-compare mo sa colon, mas mas okay ang colon compared Oo. sa gastric CA. Talaga, Doc? Yes. Yun pala. Ano yun? Stomach. Mas malignant pala yun, Doc. O ngayon, Oo. kasi usually namin naririnig kasi colon, kasi may mga cases tayong colon. Pero ngayon, eto medyo wala pa kasi ako naging patient na stomach cancer. May cervical, mayroong colon, pero parang wala pa talaga yung direct ko na Pero hopefully po, sa bagay stage 2 pa lang naman. So, let's see po para matulungan po. Ma'am Agnes, Ma'am Ellen, may tanong pa po kayo kay Doc. Pag Doc, pag nagmitas pa siya sa iba't ibang parte ng katawan, yung galing siya sa breast cancer, pumunta na siya ng sa lungs, pumunta na rin siya sa bones, sa pangalan nito, sa Liver. yun. May pag-asa pa kaya yun, Doc? May mga cases tayong ganyan, in fact. May cases tayo na naka-recover pa rin. In fact, if I'm not mistaken, yung pinsan ko nga, medyo ganyan siya Yung bang hindi siya breast cancer pero somewhere else,
Then may nakita na sa lungs, may nakita sa liver, then meron sa cervical dito sa leeg. Then after a few check-up, nawala. Pero yun nga yung sinasabi ko kasi dito sa pinsan ko, medyo western siya masyado. So, more on hindi niya masyadong, although ang lifestyle na mo modify, okay naman yon. Pero totally, hindi mo dapat i-stop yung glutathione produced by the body. Kasi kahit mag-take ka ng other antioxidant, it's not enough. At saka exogenous yan eh. Iba yung katawan natin na nagpo-produce ng most potent antioxidant. So, yun, definitely with that case, mafe-feel niya naman yun, lalo na pag meron ng metastasis to the bone, talaga masakit yan. So with our product, mapapansin niya yan na medyo together with yung mga yung mga analgesic na binibigay sa kanya, lalo na kung morphine na yung binibigay, there is a time na kahit morphine hindi na yan may pain pa rin. Pero with our products, mapapansin mo yan na ma-alleviate yung pain niya, medyo mas matatanggal pa. So then yung energy niya, siyempre, yung mga ganyan, talagang pwedeng nakahiga lang, hinang-hinayan. Naman yan, biglang pwedeng yan, biglang tatayo, maglakad, kakain ng sarili niya, maliligo ng sarili niya. Yung bang parang normal lang yung life niya, yung activities. Yun ang magiging advantage ng product natin. Kasi sa ngayon, Doc, ang inaano sa kanya, pain management para mawala yung Ah. pains. Yes, dapat naka-morphine na yan para at least yun pa rin ang pinaka-effective na pain relief. Sige po, Doc, encourage ulit namin. Habang may buhay, habang may max, may pag-asa. Ay, oo. Oo, kasi very clear naman yan eh. Yung lastly, balikan ko yung bakit yung ninuno natin nakarating ng 80, 90, 100. Ibig sabihin, hindi namatay, hindi nagka-cancer, hindi CKD stage 5, hindi nagkaroon ng kuno anong klase ng problema, hindi na heart attack. Dahil kokonti ang free radical or baka wala silang free radical sa katawan. At bakit wala? Wala silang stress nung araw walang development. Ang tulog nila ang ganda. Wala itong Zoom na ginagawa natin ngayon. Wala yan. Walang Facebook. Ang pagkain nila, yung xenobiotics na sabi ko kanina, walang cosmetics, walang insecticide, walang pesticide. So, naturally, wala silang i-modify. Yung ozone layer was very thick. Walang UV light penetration, walang radiation dahil wala namang mga kagaya ng hawak natin na mga gadgets. So, ibig sabihin, maganda yung lifestyle, natural, hindi mo na pwedeng gawin na kagaya natin ngayon. We have to modify it. So, that's why ganun na nangyari sa kanila. Ngayon, dahil sa very poor na lifestyle, whether we can modify or we can control, talagang napakaraming free radical natin. That's why yung sakit talaga nandyan. Earlier, yung mga 80, 90, 100 na sakit noon, ngayon 30, 40, 50, even 20. So, but we are very lucky kasi ano ba yung problema nila noon? Kokonti ang free radical, kaya yung glutathione nila sobra-sobra. Hindi bumaba ang glutathione nila, kaya hindi sila sakit dahil na-neutralize yung free radical. Ngayon, sobra-sobra yung free radical natin because of a very poor lifestyle, be it controlled or uncontrolled. But we are very lucky because we have a product na formulated by the late Dr. Keller and the late Dr. Nagasawa, which could bring back yung glutathione level ng katawan natin to neutralize yung free radical that is causing our disease. So, we are very hopeful generally in all diseases for that matter that we might go back to 80, 90, 100 years din. So we hope for that. At sana yung mga kasama natin, especially sa akin, sa grupo namin, sana ma-accept itong Eastern medicine dahil siya naman yung nauna compared sa Western medicine. Yes, Doc. Thank you very much, Doc.
Ayan, alas 9 na po. Ay, Salamat din. Okay. Doc, Okay thank po, you sa Doc. pag-connect kahit po bumabagyo ah. Actually, medyo malakas Okay, ang okay, sige. Ingat tayong lahat. And Thank Doc, you, Okay, Doc. okay, sige. Malakas ang ulan oh, dito. Okay. thank you, Okay. Doc. Dito, Okay. Salamat po ulit. Thank you very Welcome, welcome. God bless. Bye. much Thank you po. po, Doc. Good night. Good night po. Ayan. So, thank you very much po sa mga nag-connect ulit. Ayan. Hanggang 9 o'clock lang po talaga tayo. Though, ay, may mga tanong-tanong pa po. If may mga tanong po kayo, pwede nyo po kaming i-PM. Ayan. So, and by the way, every Sunday po yung ating Zoom. So, if may mga tanong po kayo sa susunod na linggo, basta po okay yung signal ni Doc is nagko-connect naman po talaga siya. So, buti na lang po nandyan si Doc para sagutin yung very, very detailed na explanation po, mga sakit po natin. Yan. So, malinaw na malinaw po kung gaano kaganda yung ating product. Ayan, si Sir. Ay, may tanong pa po pala si Sir. Sige po, Sir. Ano po yung tanong nyo? Habol lang po ako, ma'am. Tapos, sige pa. Ma'am, siya ba yung house doctor ng ano, ng sa company, ibig sabihin itong kasi medyo bago lang kasi ako dito, hindi ko masyado familiar yung company. Siya po ba yung house doctor dito sa anong company ito, ma'am? Siya sa Max. Max, sa Malitsabi. Siya pa yung house doctor talaga siya, ibig sabihin pagdating sa mga tungkol po sa kalusugan, pwede po siya matatanong. Actually po, hindi po talaga siya Siya po ba matatawag. yung Si Doc po ay hindi po talaga siya house doctor na parang binabayaran para po free po 'yun. Tumutulong lang po siya sa atin. Isa lang po siya sa mga associates. Hindi masyado. Ang Sir, ibig sabihin, ma'am, halimbawa, siyempre, sir, hindi last po namin year, kayo masyadong ang inaano maintindihan. kasi natin, Nahina. yan po. Di ba, tawag lang po ko sa inyo bukas kung pwede. Sige po sir, Ano? tawag ka na lang Okay, po. liwanag na ba? Ganun pa. Medyo po malabo, sir. Sir, sa page ko na lang po, sir, ano nyo na lang po ako, kontakin nyo po ako. Sagutin ko na lang po yung tanong ninyo, sir. Kasi parang Meron naman. Kasi ang katanungan ko, ma'am, tungkol po dito sa yung sa product kasi siyempre marami nang nagtatanong naman itong product sa tao kasi di ba iwasan yung tanong na safe ba tayo pag nag-take tayo ng pinalawag Nagcha-choppy. Yes, sir. I'm sorry, hindi po namin kayo maintindihan, sir, ngayon. Siguro po sa sa signal nyo. Ako lang ba o kayo din hindi niyo maintindihan? Nagcha-choppy. Hindi natin maintindihan, no? Sir, kung ang safety lang naman po, sir, ang naiintindihan niyo po ba kami, sir? Hindi. Hindi na narinig. Wala, mahina. Oo. Kung safety lang naman po lahat po kami po ay nagte-take ng product at si doctor po is Doc Kaloy po is a medical doctor po talaga siya, as in naging parang siya, Provincial officer na ng Cagayan. Oo, DOH po. So head siya ng DOH sa Cagayan, sa public po siya. Kung credentials lang po ang pag-uusapan, po. Mataas po yung government doctor po siya. Yes. And actually po, hindi po siya binabayaran ng Max. Tulong lang po niya talaga to sa atin para po maliwanagan tayo. Naririnig niyo naman po kung gaano kagaling si Doc. Lahat po yata ng sabi ko nga, parang lahat na lang yata ng sakit alam ni Doc eh. Ganun po kagaling. Ganun po kagaling si Doc. Cum laude po si Doc Martina. Sa FEU, Burden siya. Manila. Burden po Okay siya naman. or Max Associate lang. Member lang din po siya, sir.
Hindi po siya binabayaran ng company para doon. Opo. Associate lang din po Opo. siya. Member din po si Doc ng Opo. Max. Opo. Mas Sa, mabuti po. Kasi ang ano ko lang naman, kung sakali kasi tungkol po sa ganitong klaseng i-ano natin, nakikilalang supplement, kailangan din natin may paliwanag sa sa magiging yung gustong mag-take nito, ma'am. Kasi karamihan naman iba walang alam. Na ano sila, nagdi-negative sila kasi sabi niya, ay mayroon kasi akong synthetic, pwede ba isabay yan? Para hindi sila nag-aalala babaka. Kasi karamihan talaga ng doktor, na may mga doktor, yung ibang may mga pasyente, hindi sila pinatitik talaga dyan. Karanasan ko po yan eh. Mismo yung nanay ko nung araw, nagpunta sa doktor, magpapalap check up. Tapos nagano lang ako sa kanya, nagpasintabi na mo. Sabi ko, Dok, pwede po ba siya mag-take ng mga natural na food supplement? Ay sabi niya, hindi, matigas pa sinabi, hindi. Hindi na ako nakipagsagutan. Kasi alam ko naman talaga, may doktor na gano'n, ayaw. opo. Kasi may samahan sila ng gano'n eh. Hindi man talagang doktor, more in holistic na paggamit namin. Kasi meron ako natin din ng seminar. Ganun talaga para may kontra talaga. Yan naman ang realidad na nangyayari. May doktor talaga ayaw, lalo pag hawak ka na niya. Sabi ko, paano matutulungan ng isang pasyente? Kung puro ka na lang sa di ba? Yun naman ang realidad na nangyayari. Paano na ako mananatili? Ang tanong kasi dyan, ma'am, paano ko yung ugat talaga ng pinanggagalingan ng sakit? Kailangan yun tanggalin. Hindi yung habang panahon ka na lang umaasa sa synthetic. Doktor. Ah, Nasa yan tamang din po proseso yun. ang Yun po paggamit. yung purpose natin, sir. Yun po yung purpose Ayun natin ang kung ibig bakit po tayo sabihin. nandito. Kaya po detailed yung explanation natin sa product. Detailed din pong mag-discuss si Doc. Nakikinig Kasi, na. opo. Nakikinig ako na kay Doc eh. Medyo Mm-mm. ko kay Doc, parehas kami ng ang layo niya sa tao na makatulong. Hindi yung para Yes. bang ang dating parang ayaw mo, halos paggamitin ng food supplement, parang take for granted lang. Sige, take lang kayo niya. Pero ang totoo Very nun, balanced naman po talagang si Doc. kumain. Balance. Yun ang tama kasi. Kasi meron talagang ganun nun. Kaya sa Apo. susunod, ganun na lang para may paliwanag ko rin. Kasi mayroon Sir, magpagamit, mag-contact na lang po tayo, sir, naintindihan. sa Messenger. Sige mo ako. Mag-PM na lang po Sige po, ako ma'am. kung kailan po kayo Maraming available or tawagan nyo na lang po ako. Total bagyo, hindi naman po kami makaalis. Basta may Oo nga, kuryente. oo nga. Sige, ma'am. Message na lang po ako, ma'am. Sige po, Message na lang message po ko ako po sa inyo. kayo. Apo. Message na Okay. lang po ako, ma'am. Thank you po. Salamat po sa lahat ng Sige, nag-connect. Thank you very Thank much. you. Thank you sa pag-attend. Salamat po Thank you sa po pag-attend sa sa nasa pag-connect. Facebook Salamat and po. sa Zoom. Okay, Good good night po. night everyone. See you Tuesday. See you on Night. Ingat Tuesday po. again. Compensation plan. Tuesday meeting natin. And sa mga new associates, invite ko po kayo on Wednesday sa mga bagong member natin. Invite, bagay mag-chat naman po ako. Ayan. So, supportahan po natin Sige po. ang new associates orientation on Wednesday din. Yan. So, bukas po ng gabi, meron din tayong meeting with our Triple Diamond na Grand and Joe Badamor at 8 p.m. Yan. So, Pwede ba tayo maka-attend dyan, ma'am? Sir, Pwede tayo usap po. maka-attend? Sir, usap po tayo, sir. Usap po muna Sige tayo. po, sige po. Apo. Sige. Sige po, sir. Night. Salamat. Okay. Good night. Good night, Good night po. everyone. good night Good night, po. everyone. Bye po. Good night, Sige po. everyone. Thank you.